Ang daming duhat ngayon kaya naman gawa na rin tayo ng duhat wine. Pero bago yan, ipapasyal ko muna kayo din sa bakuran na nagsisimula na nga magsibunga ang mga dragon fruit at mapapansin nyo nga na sobrang dami talagang bunga. Bali sa harap pa lang yan ng bakuran at sa likod ay marami ding parating na bunga. May ilang peraso nga akong nakita na hinog na kaya pinitas ko na rin. Maliit nga lang pero sabi nila ay mas masarap nga daw ari at mas matamis. Sabi ko nga ang pagkakute naman at kasing laki lang talaga ng itlog. Ngayon nga rin lang ako nakapitas at makakatikim ng ganari kaliit na dragon fruit. Lahat nga pala ng puno na yun kanina ay kulay pink ang mga bunga at nung natikman ko nga sobrang tamis nga talaga. Pero wala namang pinagkaiba dun sa malaking bunga. Maliit man o malaki parehas lamang ang lasa at malinamnam talaga. Kakatuwa nga lang talagang kainin to kasi dalawang kagat ko nga lamang ubos na kaagad. Mas matamis kasi ang lasa ng dragon fruit na pink kaysa dun sa kulay white na rin at medyo may konting asim kasi yun. Uubusin ko na nga sana lahat pero naisip ko na ipasalubong ko na nga lamang sa mga bata. Sakto nga rin na may dalawang hinog na dini sa bakuran nila ate. Hindi pa nga nila agad napansin kasi nga sobrang damo na rin talaga dini. Hindi din kasi sabay-sabay ang bunga kaya may nauuna ng mahinog ngayon. At nung nakaraan nga ay nakailang pitasan na rin kami dito. Bali kulay white naman ang kulay na re kapag binuksan pero hindi ko na muna nga kakainin sa ngayon kasi halo-halo na talaga ang pinagkakain ko ngayong araw na to. Pag uwi ko nga ng bahay ay hinugasan ko na aring mga duhat na pinanguha namin. At yung iba nga ay ginawa ko na ring jam. Hindi naman ito sobrang dumi dahil pinitas naman ito sa mismong puno kaya dinalawang hugas ko na nga lamang. Hindi rin karamihan yung gagawin kong wine kaya tama na muna ang 1 kilo. At mapapansin nyo nga na ang gaganda talaga ng pagkakahinog ng mga duhat at tamang-tama sa wine natin gagawin. At dahil nga sobrang hinog naman na to kaya madali rin lang lamasin. At sa paglalamas nga pala na rin dapat pala talaga ay may lakas ka. Kaya buti na lang at kokonti lang naman aring gagawin ko kasi mahirap maglamas ng duhat kapag wala kang makakatulong. Baka hindi ko na matapos. At para masala ay gumamit ako ng puti at malinis na tela para matanggal yung mga sapal. At sa pagpipigarin kailangan mo rin talaga ng lakas. Halos lahat na yata ng vlog sa paggawa ng wine ipinanood ko na. Para maging perfect din syempre aring wine na gagawin ko. Ngayon ko nga rin lang nakita na sobrang katas din pala talaga ng duhat. Hindi ko akalain na sa 1 kilong duhat ganito karaming katas ang makukuha ko. Pakukuluan ko nga pala ito at sa bawat kilo ng prutas 3 litro ng tubig ang idadagdag at 1 kilong asukal kada kilo ng prutas. Maghihiwalay nga pala ako dyan ng kaunti sa tasa para tunawin naman yung yeast na pampaalsa at 1 kutsarang yeast sa bawat kilo. Bali yung yeast nga pala binabad ko muna ng 1 oras dun sa tasa at maghanda na rin tayo ng 1 malinis na fermentation jar o kaya ay galon. May kalakihan nga yung galon na ginamit ko kahit ko konti lang naman aring wine na ginawa ko kasi wala na talaga akong mahanap na papaglagyan at para sa airlock naman o yung pansara na aking gagamitin ginaya ko lang din yung palagi kong pinapanood kasi pwede naman pala ang bulak lang. Ganyan nga pala ang naging itsura ng yeast na inilagay ko at pagkalipas nga ng 1 oras ay hinalo ko na ito. Bale itatabi muna natin yan at mag-iintay pa tayo ng 1 buwan bago pa matikman talaga namang mapapasyat puno na wari nang wala sa oras. 1 buwan lang naman ang aantayin pero sabi nga nila kapag mas matagal daw mas masarap ang lasa. At pagkatapos nga nating takpan nilagyan ko na rin ng label para hindi natin makalimutan. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!